Nadine, ani ni Mr. Vasquez sa anak. Dad, Dominic is getting married. I know, Iha. Yan din ang tinawag ng mama mo kanina. Hinaplos ang pisngi ng dalaga. Don't worry. Siguro naman, bali-balita lang yun. Lalo pat wala namang pinal na statement mula kay Dominic. Kung sakali mong totoo, makakagawa pa tayo ng paraan. Please, Dad, do something. Dominic is mine. Mariing wika nito. Noon pa man ay may gusto na ito sa binata. Isa pa, makakatulong si Dominic sa muling pagbangon ng kanilang paluging negosyo. Abala sa pagpiperma ng mga papeles si Dominic nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Nadine. Hi, Dominic. Nakangiti itong lumapit at humalik sa pisngi ng binata. Nadine, all I know, nasa New York ka. 2 weeks ago pa ako nakauwi and I was so sad about the news that you're getting married. Napatango si Dominic. So, can I take this opportunity na mag-celebrate with you? Maarteng wika nito. Kasi inilapat ni Nadine ang labi nito sa labi ng binata. Iyon ang eksenang nadatna ni Sofia. Sofia! Napatayo si Dominic. Hi, Ms. Torres? The controversial lady. Nakakalokong bati ni Nadine at lumayo sa binata. Dumaan lang ako para ibigay na iwan mo, Dominic. Hindi pinansin ng babae. Ipinatong niya ang laptop sa mesa ng binata at saka tumalikod. Sofia! Pinigilan ito ni Nadine. Dominic, where are you going? Nangilid naman ang luha ni Sofia nang tuluyan siyang makalabas. Excuse me for a while, Nadine. I have to talk to her. Tinanggal ang palad ng dalaga na nakakapit sa braso niya at naglakad palabas. Nakaramdam naman ng galit si Nadine. Inis na tinawagan ng tauhan. Alvin, sundan mo si Sofia. Lahat ng galaw niya dapat makunan mo ng litrato. Make sure na may magandang balita kang ibibigay sa akin ngayon. Yes, ma'am. Mabilis na tumakay sa elevator si Sofia. Mabuti na lamang at nag-iisa siya kaya malayang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang sakit ng nararamdaman niya nang makita ang dalawa. Nang makarating sa rest house ng mga Castro sa Sofia ay agad siyang sinalubong ni Leon. Sa lungkot ng nararamdaman ay agad itong yumakap sa kaibigan. Kasunod nito ang paghikbi ng dalaga. What happened? Nag-aalalang tanong nito. Bea, might see you. Sorry, aalis na lang muna siguro ako. I can't face Bea. Baka ma-stress lang siya sa itsura ko. Pilit siyang ngumiti. You wait me here, magpapaalam lang ako. Nagmamadaling pumasok sa loob. Nang lumabas ay may dala na itong helmet. Here, inabot ang helmet at isinuot. Kuhang-kuha ng kamera ang mga eksena na agad namang nakarating kay Nadine. Aiza, how are you? Tanong ni Chris. Mabilis itong tumayo at ipinaghila ng upuan ng dalaga. Salamat. Mabuti naman at pinaunlakan ng panyaya ko. I'm really sorry, masyado lang talaga akong busy sa mga nagdaang araw. Don't worry, babawi ako. Napangiti ang binata. What do you mean? Natawa naman si Aiza. Okay, pumapayag na ako. What? Tila nagkukunwari pa rin walang maintindihan ng binata. Mr. Castro, pumapayag na akong ligawan mo ko. Napangiti ang binata. Tumayo ito at lumapit sa dalaga. Marahang hinawakan ang palad ni Aiza at hinalikan. I promise not to hurt you, Aiza. Salamat sa pagtitiwala. Seryosong tugon nito. Let's go? Where? Sa isang lugar na malimit puntahan ng mga oldies na gaya natin. Sa Star City bumagsak ang dalawa. Masayang sumakay sa ride sa mga ito. They enjoyed their company together. Matapos sumakay sa roller coaster ay nagyayang kumain ng dalaga. At habang kumakain ay napansin nito ang picture booth sa gilid na nagtitinda ng ice cream. Walang pinalagpas ang dalawa. Halos 1 oras yata silang nagkulitan habang nakaharap sa kamera. Nang makita ang itsura sa 3R size na picture ay hindi mapigilan ng dalawa ang matawa. These are all mine. Ani Aiza at inilagay sa bitbit na handbag ang mga larawan. Natawa naman ang binata. But this is mine. At inalabas mula sa bulsa ang itinagong larawan uli na nakawaki. Ang haba ng nguso ni Aiza habang ang mata ay nanlalaki. Give that back to me. Natawa ang binata. Ito lang ang kopyang naiwan sa akin. Kapag kukunin mo to, how about mine? Anito,
You look beautiful. Seryosong wika naman ito. Napangiti naman ang dalaga. Okay? Maraming salamat sa paghatid, Leon. Ani Sofia nang makababa sa single motor. Mabuti na lamang at naging matyaga si Leon na ipasyal siya para hindi na maging malungkot. Take a full rest tonight, princess. I'll call you earlier tomorrow. Pinindot pa ang tungki ng ilong niya. Napangiti si Sofia at muling yumakap dito. Don't drive too fast. I will. Nang makaalis na ang kaibigan ay pumasok na rin si Sofia. Agad naman siyang sinalubong ng kawaksi. Senyorita Dominic po, lasing. Mabilis na naglakad papasok si Sofia at nagulat ito nang makita ang mga nabasag na gamit sa sahig. Narinig niya ang malakas na pagkalabog ng kung anong bagay sa pinto ng silid ng binata. Pakilinis na lamang po mga ito. Umakyat siya ng hagdan at naglakad paakyat ng silid ng binata. Dominic, open the door. Ani ni Sofia. Nag-aalala na siya nang makarinig ng mga pagbasag ng mga gamit sa loob. Dominic, shut up, Sofia. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang lasing na binata. Ang loob ng silid nito ay tila dinaanan ng malakas na bagyo. Things everywhere. Broken glasses on the floor. You're home. Finally. Hinila ang braso ng dalaga papasok. Galit na galit si Dominic dahil sa mga sinabi ni Nadine at sa mga larawang ipinadala nito. Dominic, bitawan mo ko. Nagpupumiglas na wika ng dalaga. You're mine, Sofia. At tinulak siya sa kama. Dominic, please. I said shut up. I can do whatever I want. You are mine. Nagsimulang tanggalin ang suot na damit. Pinalaan na kita. Huwag mong dudungisan ang pangalang pinilit binuo ng papa ko. Wala akong ginawa kahit na ano pa man ang dungisan ng pangalan mo. Dominic, what are you doing? At mabilis na tumayo pero naging mabilis ang kilos ng binata. Nahawakan siya nito sa buhok at muling inihaga sa kama. I'll give you what you want, darling. Tila wala na sa katinoan ng binata. Ang mga mata nito ay umaapoy sa galit. Kitang-kita ni Sofia ang galit sa mga mata ni Dominic. Galit na nagpapasakit sa kanyang puso. Hindi alam ni Sofia ang gagawin. Gustong-gusto niyang pumalag pero napakalakas ng binata. Tila mga bakal ang braso nito at ang init ng katawan nito ay parang apoy na unti-unting tumutupok sa nalalabi niyang pagtitimpi. Hindi man niya aminin ay tuluyan na siyang natangay pa ilalim. Unti-unti niyang tinugon ang mainit na halik ng binata. Kainis. Bulong ni Dominic. Nagkamali siya sa pagkilala sa dalaga. Tila ba nawala ang pagkalasing nito sa natuklasang katotohanan. Hindi niya alam kung paano siya gagalaw. Kitang-kita niya ang mga luhang nangilid sa mga mata ng dalaga. I will be gentle. Bulong nito at marahang hinalikan ang labi nito. Please go on, Dominic. Halos pabulong na tugon si Sofia habang ang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa likod ng binata. Nagising si Sofia na wala na si Dominic sa kanyang tabi. Tila gusto niyang maiyak dahil naibigay na niya ang sarili sa lalaking walang ginusto kundi ang pasakitin ang kalooban niya at hindi kailanman iibig sa kanya. Maghapon siyang nanatili sa mansyon. Hindi na natuloy ang plano niyang pamamasyal lalo pat Sabado at walang pasok ang mga bata sa hasyenda. Noong nakaraang linggo ay pinangako niyang tuturuan ng mga bata pero tila wala siyang gustong gawin kundi ang magpahinga at magkulong sa silid. Marahang katok ang pumukaw sa pag-iisip ni Sofia. Sino yan? Tanong niya. Senyorita, dinalhan ko na po kayo ng pananghalian. Salamat na lang, Abby, pero hindi pa ako nagugutom. Ibinilin po pala ni Senyorita Dominic na. Mabilis naman na tumayo sa kinahigan si Sofia at binuksan ang pinto. Ano ibinili niya, Abby? Ang sabi po niya ay wag daw po namin kayong hahayaan ng gutom. Kung may kailangan daw po kayo, sabihin niyo lang daw po kay Senyorita Aiza. Mukhang masarap ang niluto mo, Abby. Sige, pakipasok mo na lang dyan. Nakangiti niyang tugon sa kawaksi. Tumango naman si Abby. Tila wala sa katinoan si Dominic habang nakaupo sa swivel chair. Napakalayo ng iniisip niya. Kainis. Bulong niya nang maalala ang mga nangyari kagabi. Nagising siyang katabi sa Sofia. Ang mukha nito ay nakadagan sa kanyang balikat habang ang braso ng dalaga ay nakayakap sa kanyang baywang. Marahan nitong hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakatakip sa maamo nitong mukha. Dominic! Untag ni Nadine na kanina pa pala nakapasok sa office niya. Nadine, what are you doing here? Inayos niya ang pagkakaupo.
Dire-diretsong naglakad si Nadine palapit sa binata at marahang idinantay ang palad sa balikat ni Dominic. Napatayo naman si Dominic at bahagyang lumayo. Lumapit siya sa steel cabinet na nasa gilid at kinuha ang isang folder. Nabasa ko ng project proposal na binigay mo. Well, you should present this for approval. Talaga? Thank you so much, Dominic. Tumango naman ang binata. Ang totoo ay hindi niya nabasa ang laman ng project proposal ni Nadine dahil inihagis ito ni Sofia noong nakaraang linggo. Kahit naman hawak niya ang mga ito ay nakatuon naman kay Sofia ang kanyang pansin. Hindi na naman niya ito pinagkaabalahang basahin. So, be prepared for the presentation. Sure, I will. Thank you. This would be another partnership, Dominic. Nagpunta nga pala ako dito to invite you for dinner dahil kaarawan ni Papa tomorrow. Well, kabilin-bilin na niya kasing imbitado ka. I guess, the next day pa naman ang biyahe mo to Paris. Napatingin si Dominic sa table calendar. Wala akong dinner meeting tomorrow. I can go. Please tell Tito. Thank you for the invitation. Do you have other concerns? Umiling si Nadine. Wala na, Dominic. I have to go. Dumaan lang ako para makita ka. Salamat. Magkababata sina Nadine at Dominic. Lumaking malapit ang dalawa dahil magkaibigan ang kanilang ama. By the way, Dominic, I will also join the 1-month business trip to Paris. Nagpaalam si Mrs. Lani dahil may sakit ng kanyang asawa, so Dad decided to bring me with him. Napakunot noo ito at umiling. That sounds better, Nadine. At least you're now starting to engage yourself in business. Napangiti si Nadine. Wala naman itong balak na magtrabaho sa Paris. She just want to be with Dominic para tuluyan na niya itong mapaibig. Sasabay na ako sa biyahe ha. I already coordinated with your secretary. Nang makaalis si Nadine ay muli na namang naupo si Dominic at hindi na naman ito maiwasang isipin si Sofia. Sa buong maghapon ay si Sofia ang laman ng isipan niya. Kinuha niya ang cellular phone sa drawer at tinawagan ang kapatid. Aiza, how's Sofia? Dominic, would you please call Sofia? I'm not at home. Halos pabulong nitong tugon. Where are you then? Nasa loob ng sinihan. I have to go. Bye. Aiza. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil nawala na sa kabilang linya ang kapatid. Hinanap niya ang numero ni Sofia sa phone list. Napatitig lamang siya pero hindi nagdial. Napabuntong hininga siya tsaka muling ibinalik ang aparato sa drawer. Kahit anong pilit niyang iwaksi si Sofia sa isipan ay hindi ito mawala-wala. I love her, Dominic. Anang isipan niya. Yeah. Hindi maiwasang tugon niya. Naipilig niya ang ulo tsaka minasahe ang buhok. Ilang linggo nang hinihintay ni Sofia ang tawag mula sa binata. Nagbabaka sakali siyang kakausapin ni Dominic tungkol sa mga nangyari. Pero makalipas ang isang buwan ay wala pa rin nangyari. Ni tawag o text ay wala siyang natanggap mula rito. Ang akala niya ay 3 linggo lamang itong mawawala pero heto naghihintay siya sa wala. Sofia, you're craving too much rice. Baka tumaba ka niyan. Pansin ni Aiza habang nasa harap ng hapag. You told me you're not eating rice the morning. I'm just hungry, Aiza. Isa pa, para akong nangihina kapag hindi nakakakain ng rice. Muli siyang sumandok ng kanin at ulam. Di ka pala kumain kagabi. Huwag kang magpapalipas ng gutom, Sofia. You look pale. Look at you. Nananaba ka. Oo nga eh. Naku, kulang na talaga ako sa exercise. Napatingin siya sa suot na wristwatch. Oops, I almost forgot. Saka mabilis na tumayo. He's waiting already. Napakunot noo si Sofia. Secret. Natatawang tugon ni Aiza bago tuluyang lumabas ng komedor. Bye, Sofia. I'll be back before 12. Paalam nito. Tumango naman siya. Hindi na niya nagawang tumugon sa paalam ng dalaga dahil punong-puno ang bibig niya at abalang-abala sa pagmaya. Nakaupo sa sofa ang dalaga habang nagbuburda at nanonood ng pelikula nang marinig ang ugong ng sasakyang pumasok sa garahe. Napatingin siya sa antigong orasan at napakunot noon nang makitang 10:00 pa lamang. Masyadong maaga ang pagdating ni Aiza sa oras na sinabi nito. Manang Corazon, pakidala na sa itaas ang mga gamit ko. Nang marinig ang tinig ng dumating ay tila lumukso sa tuwa si Sofia. Napatayo siya at nakangiting sumalubong sa binata pero napalis ang ngiti nang makita niyang hindi ito nag-iisa. Nakakawit sa braso nito si Nadine na ngiti-ngiti. Oh, hi, Miss De Torres. Bati ni Nadine. Sofia, I brought you something. Ani Dominic at inalapag sa sofa ang isang paper bag. Yap, pili ko yan. I'm hoping na magustuhan mo. Wika naman ni Nadine na humarap sa binata.